Ganun malalim mo. Diyan maraming nadidisgrasya. Hindi nila kasi na... Ako nga, simpleng relo lang dala ko eh. Basta't maurasan ko lang yung sarili ko. Pagdating mo sa taas bro, ano talaga? Parang deep breath. Tapos i-hold mo na konti ba? Posible mo kasi yan na pagdating mo sa taas, kahit okay ka na, nakahinga ka na, mangitim siya, tapos di ka magagalaw, yung paa, may nangyari dyan kaibigan ko. Pagdating sa taas, hindi na magagalaw yung paa niya. Pag ganun. Bakit Sa bisis lang. Ibig sumagad ka? Sinagad mo? Sinakad ko talaga sa ilalim. Oo, inantay ko yung isda ba? Yung red bus. Wag na lang. Lagi mo kasi isipin, may biyahe ka papaangat eh. Oo, yun na nga eh. Huwag diretso ka na ng langit sa biyahe. Pero kung magkalapit lang tayo, magsabi ka, sagadin mo, magsinyas ka na pa, body ka. Pero pag wala kang kasama, ano lang. Sabi ko, konti na lang, konti na lang, konti na lang, konti na lang. Wala talaga, hindi talaga Good morning! Second day. Second day na doon, no? second day guys. Second day. Welcome. Buwan na. Grabe, parang isang buwan na kami dito. Sobrang dami nangyayari. Hindi namin pinalalagpas bawat araw. Ngayon, pangalawang araw na namin. Welcome to our workplace. This is our workplace. Dalawa lang muna kami ni Jun na magda-dive. Magpapahinga muna si Riv. Dami pa siyang gagawin. Trabaho. Kami, ito trabaho namin ngayon dito. Scout muna. Half day lang kami. Magda-dive. Papahinga muna namin yung sarili namin para dun sa maghapong dive bukas kasi meron kaming dadayuhing hiwalay na reef sa labas ng islang to. So, yeah. Hopefully, meron kaming masugpuang mga mamaw, malalaking isda. So, yeah. Punta tayo sa dagat. Let's go! Welcome back to another episode. Tara, kwentuhan na. After ng stretching or warm-up dive, namataan ko na naman yung grupo ng ilak na hindi ko nakuhanan dahil dun sa dogtooth tuna nung unang episode. At syempre ngayon, ang plano, kuridas raw kami, kaya kahit palad size lang, kukunin namin yan para pang paksiw or baon namin sa paglabas namin ng isla at pupuntahan namin yung hiwalay na reef. So dito, nag-attempt pa pumasok ng kuweba yung ilak. Buti na lang napigilan ko kaagad para iwas delay. So, first fish of the day, ilak. Napakasarap nito sa inihaw. Okay, next dive. Isang uri naman to ng coral trout. Lapo. Di ako masyado familiar sa specific species nito. Tinarget ko na rin. Kaya lang, nakawala naman. Binaba pa yan ni June, baka sakaling makuha pa, kaso lang nakawala pa rin. Pwede, nagbawas pala ako ng bala. Ano ba? May isa demonyong isda na yun. May isa demonyong isda na yun. Nagbawas pala ako na ano, nagutulong sa ulo niya. Tapos na. Yung diving reflex ni June lumalakas na.
Pero gaya nga ng usapan namin kaninang umaga, prioritize ang safety ng bawat isa. Kaya kapag malaliman na ang drop, sinisigurado namin na makaka-resurface ng maayos ang binabantayan. Ha? Kala ko malaki malit na pala. Pwede na yan. Malaki na yan. Ha? Malaki na yan. Good size na yan sa Gandalapo. Ako naman napakalaki. At ito yung kinaiinisan ko sa corridas. Hindi mo mapredict yung mangyayari. Titira ka ng maliit, tapos biglang may susulpot na malaking target. Ang masakla pa dito, di ko tinamaan yung maliit. Ito yung minsan dahilan kung bakit nagiging picky ako. Iba yun sa term na selective fishing ah. Yung pagiging picky ko, magiging maarte. Okay, moving on. Habang paabante kami, nakita namin tong grupo ng Slick Unicorn na may halong midnight snapper at red bass. Gusto ko talaga makahuli ng midnight snapper, kaso dumidistansya talaga kapag lumalapit ako. Kaya kumuha na lang ako dito ng Slick. Dito naman sa dive na to, mayroon na akong target dito na goatfish or mullet. Siguro kaya siya tinawag na goatfish dahil sa parang goat beard niya or bungot kung tawagin sa amin. Syempre, naghintay muna ako, baka may sumulpot na naman na malaking target at pagsisihan ko na naman. Pero after a few seconds, wala naman ibang lumapit, kaya kinuha ko na to. Sarap to sa paksiw, guys. Hindi ko na nakuhanan ng video itong unicorn fish na lumapit sa akin. As in sa mababaw lang. Kaya mabilisan lang na pull na ng trigger. Hindi siya yung original na surahan, guys. Yung medyo green, yung kulay. Kaya tawag ko dito, fake surahan. Masarap pa din naman siya sa inihaw. Pero iba pa rin yung original. Alam nyo na yan, di ba? Paborito ng lahat yan eh. Surahan. Sa oras na to, lumakas na dito yung ulan, yung hangin, yung alon at yung agos. Kaya nag-decide na akong umuwi. Pero syempre, hahanapin ko muna yung body ko para sabay na kami magpatabi kasi medyo nagiging delikado na yung sitwasyon. Lumalakas na yung alon. Buti na lang yung agos papunta sa isla at hindi papunta dun sa laot. Ayun. Ano siya? Uuwi na kami. Masyado ng maalon. Grabe. Nakakapagod yun. Napunta kami ng thunderstorm.
So umalon, lumakas yung agos. Nag-decide na kami umuwi. Harvest! Tayo bro. Kaka-corridas natin, alam mo? Hindi, nang-corridas na ako. Kumuha ako ng maliit na talakitok. Pagtira ko ng talakitok, hindi tinamaan. Biglang labas ng dugtog sa harap ko, gano? Putang ina. Busy yung mga tao mag-prepare because this is big day for them. Syempre, meron ditong fiesta ng kalayaan. Kaya busy sila mag-prepare ng food, tapos iba't ibang activities na nakita nyo kanina. Ayun, meron silang lechong baka, meron silang lechong baboy at kung ano-anong pagkain mamaya kasi tradisyon natin, fiesta. Maraming pagkain, di ba? Pinay fiesta. So, masaya naman pag nandito tayo. Maraming kaganapan kaya hindi tayo maboboard kahit hindi tayo mag-spearfishing. Kaya ano ba? Kainan na mamaya. Let's go! After ng lunch break namin ni June, nag-decide pa rin kami mag-dive. Dive na dive pa rin yung body ko kaya sumama din naman ako. Kahit dito ka na lang, basta tago ka lang muna. Pag tungtong mo dyan, aangat yan eh. At dito may nasumpungan agad kami. 2 giant trevallies naglalaro lang sa buhanginan. Panoorin nyo guys kung paano namin i-approach to. Nasa-sense agad namin na once nakita kami to ay agad lalayo tong mga GT. Kaya ang plano, drop sa malayo at unti-unting gagapangin. Ayaw lumapit. Ako naman. At nung ako na yung nag-attempt, syempre ginapang ko dito, medyo bumaba ako ng konti. At pagdating ko dun sa tingin kong tamang pwesto ko na kasi ang ine-expect ko once na nag-fish call ako is lalapit sila at magiging curious. Kaso, hindi man lang nila pinansin yung aking pag-iingay. Hindi man lang sila naging curious at lumapit. So, nag-isip ulit ako ng panibagong plano. Masyado ako malayo. At sa last approach ko na to, kung hindi ko talaga sila makukuha, ida-dive bomb ko na. So, binaba ko na ng bahagya. Nagpakita na talaga ako. Kaso, ayun, sumibat na talaga as we expected.
Sa totoo lang, pareho lang kami ni June na walang experience dito sa Mamsa or GT. Pero yung tiwala niya sa akin as dive buddy at mag-execute ng plano ay mas importante. Kumbaga, we work as a team. Hindi man naging successful ito, at least napapractice namin yung teamwork para mas maging safe and effective sa aming mga future dives pa. At sa scene naman na ito, eto na naman ako sa first time experience ko. May mga bait fish na napadaan. Hinahabol pala sila ng malalaking isda na akala ko doggy na. Pero tulingan pala or skipjack. Mabibilis to guys lumangoy kaya achievement din para sa akin kung makakahuli ako ng kahit isa. Kaso lang masyadong ma-action yung mga pangyayari at di ako nakatama. Napapadalas na makita namin tong mga bait fish na to dito sa tabi. Kaya it is a good sign na may mga malalaki pang isda na hahabol sa kanila at kami naman yung aabang dun sa mga malalaking isda na yun. Dito naman sa dive na to, may doggy na napadaan. Kaso bad aiming talaga ako while chasing the target. Gumagalaw kasi yung gun habang lumalangoy. At yun, hindi tinamaan. At nagulat ako na may biglang napadaan sa kabilang direksyon naman na mas malalaki pang doggy. Kaya sumenyas na ako kay June. At habang pahapon na ng pahapon or malapit na mag-sunset, mas nagiging active na yung mga malalaking isda or yung mga pelagic. Kaya ito na yung mga sumunod na nangyari. May pag-asa ba tayo? Dito lang muna tayo. At eto na nga, meron ng isang malaking dogtooth tunang tinamaan si June. Ang kaso nga lang, Sige, lutang! Sige, lain mo! Gusto ka sa buhay mo! Maganda tama? Maganda. Mataas eh. Tayo lang, kala ko bluefin titirahin mo. Malapit na yung... Buti nakita mo yung tuna? Ang laki pa naman din. Oo. Yeah! tuwang-tuwa kami, di ba? Ang hindi namin alam, Takina. Sana yun? Aray ko! Ha? Maganda tama? Maganda tama lang, di ba? Sapit-sapit na nga sa bato, hindi ka nawasak eh. Di ba? Yung kuya. Dahil ko nandun pa naman. Yung? Ilaw ko. Butang ina. Sama pati dive light. Ang hirap pa naman makita nung kuya mo. Huwag kang patagayin dyan. John, dito lang tayo. Dito lang tayo. Huwag kang masyado dyan.
Buti naka-breakaway ka. Buti naka-breakaway ka. Hindi ka naka-breakaway sa apa pati para mo. Sabi mo kasi hilain eh. Sabi mo kasi, sige hilain mo. Dito diretso na eh. Gaano ang buya mo no? Hindi na namin alam kung malulungkot ba kami o matatawa na lang eh. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin kami sumuko. Nagpalitan pa rin kami sa isang pana at hanggang sa... Bakit sila? Ilay to. Ari-arian mo pag lumalaban ah. Sa lupa. Binaba ko sila dalawa eh. Wala. Yung pa, ano ko yung... Baba ko yung wala nagagalaw yung paa. Oo. Salupong sila sa kanila. Dalawa sa kanila yung wala itim yung isa. Nakita mo pa, papalapit. Oo, palapit na. Tapos nauna ka bumaba. Sinilaba ko na hapat parating. Pinasalubong ko. Hindi umiiwas no? Hindi na umiiwas. Ang umiiwas yung kulay itim. Yung itim umiiwas. Oo. Tapos sa akin doon, lapit pa. Pero pagkapira ko sa kanya, nagtagilid ka agad siya. Fuck! Pinula sa taas. Ang tama, buti hindi napitun. Alis na nga sila, paubusin lang ito. Bitaw ko na. Inira ko na nga talaga. Nakita ko siya pinaputirya. Pagkira ko sa gitna, doon ba tumama sa taas? Talaga. Woo! Uwi na kami! Yung target namin GT, nakuha na. Woo! Di man pasok dun sa 20 plus or 30 plus kg, kilogram na hinahunt namin. Yung goal namin makakuha ng GT. Yeah! Meron kami dugtooth kanina. Hindi na umahon. Natangay pa yung shaft. Bawi na lang, bawi. Magpe-prepare na lang kami ng spear gun na intended talaga sa malalaking isda. Medyo hindi kinaya ng setup namin yung mga hatakan ng malalaking isda dito, so bawi na lang kami. Uwi na! Let's go! Woohoo!